for Faith Book, the Book of Faith, the Word of God, the Bible. Magandang araw, Hillcrest, and those who are watching, following us dito po sa ating FBK Everyday Faith Book, mga kapatid. Napakahalaga ng FBK every single day. Kung meron tayong Facebook, dapat meron tayong Faith Book. And I greet you, mga kapatid, this very Monday morning ng Galatians chapter 3. Ito po ating FBK for the day. Allow me to read, though, verses 6 to 14. Pero 14 ang pinaka-tutok natin ngayong araw. But I wanted to read to you this morning Galatians chapter 6 verses 6 to 14. Sa Tagalog po, ito ang sinasabi ng salita ng Panginoon. Tulad ng nangyari kay Abraham, sumampalataya siya sa Diyos at dahil dito, siya itinuring ng Diyos na matuwid. Kung gayon, maliwanag na ang nananalig sa Diyos ang mga tunay na anak ni Abraham. Bago pa ito nangyari, ipinahayag na ng kasulatan na pawawalang sala ng Diyos ang mga hintil sa pamagitan ng pananampalataya. Ang magandang balitang ito ay pinahayag na kay Abraham sa pamagitan mo'y pagpapalain ang lahat ng bansa. Kaya naman pagpapalain ang mga sumasampalataya tulad ni Abraham na sumampalataya. Verse 10 ito. Ang lahat na nagtitiwala sa pagsunod sa kautusan ay nasa ilalim ng isang sumpa. Sapagkat nasusulat, sumpain ang hindi sumusunod sa lahat na nakasulat sa aklat ng kautusan. Malinaw na walang taong pinapawalang sala sa paningin ng Diyos sa pamamagitan ng kautusan, sapagkat sinasabi ng kautusan, ang itinuring ng Diyos na matuwid sa pamamagitan ng pananampalataya ay mabubuhay. Verse 12. Ang kautusan ay hindi nakabatay sa pananampalataya, sapagkat sinasabi ng kasulatan, ang tumutupad sa lahat ng itinakda ng kautusan ay mabubuhay sa pamamagitan nito. Tinubos tayo ni Kristo mula sa sumpa na kautusan ng siya ay isinumpa para sa atin. Sapagkat nasusulat, isinumpa ang bawat binibitay sa punong kahoy. Ginawa ito ni Kristo upang ang mga pagpapalang ipinangako ng Diyos kay Abraham ay makamtan din ng mga hintil sa pamagitan ni Kristo Jesus at sa pamagitan ng pananalig ay matanggap natin ang Espiritu na ipinangako ng Diyos. Yan po ay Galatians chapter 6 Galatians chapter 3 verses 6 to 14. Napakahalaga ng katuruan ito, mga kapatid. Dahil dito, binibigyan talagang diin ang pananampalataya. Binibigyan talagang liwanag na tanging sa pananampalataya tayo magkakaroon ng kapayapaan sa Diyos. At dito, nagpapatuloy ang trabaho ng pagliligtas ng Diyos sa tao. Isipin nyo kapag ang trabaho ng pagliligtas ng Panginoon ay nakabase na sa kautusan, sa commandments, sa law, sa batas. Wala nang nagpatuloy nun. Lahat tayo nahulog na. Dahil sinabi na kapag ikaw ay nagkamali sa isa, nagkamali sa lahat. Mahalaga mga kapatid, ngayong umaga, gabi, tanghali, anong oras mo yung pinapanood to, nawain natin na ang movement o yung pagkilos ng banal na spirito ay nagpapatuloy sa pananampalataya. Kaya nga mayroong bagong tipan. Yung lumang tipan, natapos na. Ito ngayon ang bagong tipan. Pero mahalaga yung lumang tipan. Kasi doon nakabase kung ano yung dapat nating ginagawa. Pero ngayon dahil sa bagong tipan, ito na si Kristo, sa pananampalataya ngayon natin ito makakamtan. Anong sinasabi sa atin ng Galatia chapter 3, verses 6 to 14? Lalo na yung verse 14. Ang sinasabi po rito is the movement of the Holy Spirit. Ang pagkilos sa banal na Espiritu ay nagpapatuloy sa pamamagitan ng pananampalataya. Kaya pag kami kamag-anak, kakakilala, kakaibigan, kasama sa trabaho, classmate mo sa eskwelahan na nakilala sa Panginoon, alam mo ba, na sa pamamagitan ng mga pagkakilala nila, ay nagpapatuloy ang movement na ito. Kaya nga tawag natin ngayong Monday, ito, Monday's Movement with FBK. Galatians 3, verses 6 to 14, the movement that continues to thrive in spite of all the things that has happened in the past continues through people who will receive Jesus Christ by faith. Kaya anong trabaho na ito para sa akin? Anong gagawin natin? Palagi tayong mag-share ng gospel, ng mabuting balita. Bakit? Kasi kada nakakakilala ng mga tao sa pananampalataya, palagi may ting, ting, ting. Alam mo yun, palagi may points sa game ng Mario Brothers, for example. Palagi nakakuha ng mga jewels sa daan. At lahat ng yun may ipon sa langit.
The movement continues when people accept Christ in their hearts by faith. Napakahalaga yan. At yan ang dahilan bakit narito kami sa Amerika ni Ma'am Tin. Hindi lang po para bisitahin yung mga anak namin, si Debbie, si Denise, kundi pa para ipagpatuloy ito sa napakaraming mga churches at mga kakilala kakaibigan, nakipag-connect ako sa mga Filipino community dito sa Richmond, Indiana. Bakit kanyo? Kasi every time we share the gospel and they believe by faith, the movement of the Holy Spirit continues. Kaya ang hamon ito sa inyo at sa akin, dapat tayo rin gagamitin ng Panginoon. Ngayong buwan ng February, pangalap natin ang buwan ng pag-ibig ng Diyos na walang maliw, walang bahid. Ipagpatuloy natin ito, FBK Everyday. Para sa inyo at para sa akin, continue to keep in touch every single day. Pagpalangin ng Panginoon, mga kapatid, magkita muli sa susunod nating FBK Everyday. Paalam.